Okay, welcome pong muli. Isa na naman pong araw dito po sa Blessed Hillside, ano, mga minamahal na mga ka-farmers. At sa araw na ito, atin pong itatransplant na po natin sa ating growing bag yung ating pong mga macro propagated saging na saba, yung mga seedlings natin dito na pinaparami natin, ano. Siguro alam natin na hindi po madali ang bumili ng mga punla ng saging. Kaya ang ginawa natin, tayo na mismo ang nagpaparami dito para umpisahan natin yung project natin na magtanim ng libo na puno sa ating pong mga area dito sa ating lugar. Talagang effective. Hindi lang hindi lang sila lumalaki. Ito ang inahin na ito. Gawin natin ngayon, pupuntahan na ngayon natin yung ating pong mga seedling na nag-umpisa na po na po pwede na nating i-transplant. Macro propagated na mga plantlets, no, ng saging na saba natin na pinaparami natin. Ang gagawin natin ngayon, itatransplant na natin ito, yung unang batch natin, kasi mas magandang tanggalin na natin ngayon ito para ma-encourage yung patuloy na paglabas pa ng iba pang mga plantlets, kasi the more na hina-harvest natin ito, mas larong dadami pa yung lalabas. So ang expected natin, every 3 weeks to 1 month magbibigay siya ng additional na mga katulad nito. To close out na sa atin, tingnan niyo ito, nag-uumpisa na. Ito yung second batch natin. Nag-uumpisa na siyang maglabas ng mga plantlets niya, oh. Ito pa, oh, ayan. Marami-rami na rin. Ayan pa mga plantlets natin na yan. Ito second batch kasi ito. Ito yung nauna. So ito, ready na ngayon ito. Ang gagawin na natin dito, i-harvest na natin siya para ma-transplant natin o ma-transfer natin sa ating grow bags. Ayan. So ito yung ating mga plantlets. Ayan, para ma-encourage pa yung pag-aano na. Tapos ilalagay natin mamaya yan sa ano. Okay, so since na mga tatlo na yung ano nito, nasa tatlo na yung kanilang tawag dito. Ayan, oh, ready na to mga to. Plantlets. Ayan. Ating mga saging. Tapos hihiwain natin yung apical meristem niya para ma-encourage pa lalo yung paglaki. Paglabas niya, maglalabas siya ng mga bago.
isa na binunot natin kanina. Yan. So, iwain natin para yan, para ma-encourage yung paglabas ng iba pang mga ano. Yan, oh. Ito ang pinaka-ideal kasi may mga ugat na siya, oh. Okay. So, yan. So, para makita ninyo kung ano yung tsura niya, ang gagawin natin, taas muna natin siguro. Ibabalik na lang natin siya. Ito yung ating ano. Oh, ito yung sample. Oh, siya. So, gagawin natin diyan. Tatanggalin natin ito. Oh, para sigurado mabubuhay sa siguraduhin natin na maganda yung pagka. Yan siya. Transplant natin ngayon yan. Ang gagawin natin, yung pinanggalingan niya, hihiwaan natin para ma-encourage yung paglabas ng panibago. Yan. Tapos ibabalik natin. Yan. Kasi ito maglalabas ito ng patuloy ng mga plantlets. Ano? Meron siyang ugat. Babalik natin para magpatuloy na maglabas siya ng mga bagong plantlets. Babalik natin para magpatuloy siya na maglabas ng mga baby bananas. Yan na. Medyo meron siyang mga ibang mga lumalabas na ano doon, mga kasama. Ayun, oh. So kukunin pa rin natin siya. Ayan. Okay, okay. So hiwa para ma-encourage yung paglabas ng bagong mga punla. Ayan. Ito hindi mukhang okay na, pero kailangan at least 3. Ito okay naman, 1, 2, tapos ito na, lumabas na yung pinaka ano niya. So tamang tama lang to. Unang batch.
So, ito yung unang batch natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May bago tayong 12 na banana seedlings, ano? Okay, so ito ngayon gagawin natin, itatransplant na natin. Okay, sa mga grow bags. Okay, transplant natin yan para tuloy lang natin to na recover. I-transplant itong ating mga bagong mga plantlets, no? Mga seedlings ng banana. Okay. Siksikin natin kasi malaki, no? So, ang purpose lang nito, pinaka-purpose nitong ginagawa natin, para makarecover muna sila bago natin itanim sa field mismo, doon sa mismong taniman, sa may plantation, no? So, i-condition muna natin siya. Gagawin natin. Ilalagay muna natin siya sa medyo shaded na ating mga area. Seedlings na ito na bago ngayon. Na-transplant na natin sa polybag, ano, black bag. Ang gagawin natin to para maka-recover sila, tumubo yung ano niya, yung mga roots niya ng maayos bago natin itanim sa field. Kailangan maka-recover muna sila. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay muna natin doon sa ilalim, doon sa area na yon para maka-recover. Okay, so nakagawa tayo ng 12 ngayon. 12 ang na-harvest natin. Okay, 12 na seedlings dito sa first batch. So dyan muna sila habang nagre-recover. Ito po yung ating first batch ng macro propagation ng ating pong saging na saba. Soon, lahat ng ating mga pinagawa ko to na na propagation bed. Ako expected ko dito kaya siguro nito ng mga 300 to 400 na seedlings ang maipoproduce namin once a month. Sa pamamagitan nito. So ngayon, ang ginagawa namin, nag-harvest muna kami ng mga subwal. Later on, tuturuan ko kayo kung paano tayong mag-process ng mga subwal para patubuin natin ng ganyan. So yung pinagkuhanan natin yan, ano, okay, magbibigay pa uli yan, no? Ayan, no? Naglalabasan pa sila, oh. Ayan, no? So sa ngayon, ganyan lang muna, maliit. Ayan, no? So sunod ito, harvestin natin. Ito hindi pa natin kinuha kahit na malaki na, kasi dalawang dalawang dahon pa lang ang lumalabas. Pag lumabas na yung ikatlong dahon niya, doon natin siya kukunin. Kasi mas sigurado na mabubuhay. Okay? So, ayan po. Ito pong muli si Pastor Dana Sarcon na nakasama nyo na naman po sa isang agricultural video documentation dito po sa Blessed Hillside Integrated Farm. Nawa po naging pagpapala at naging tulong po ito sa inyo. At siyempre, ang panalangin natin na inspire kayo na patuloy na ma-inlove din sa agrikultura kasi kailangan ng bansa natin ang mga bagong farmer. Yan, Okay. punta God lang bless ako po sa inyo lahat. bahay kanina. Kapag harvest ako ng mahigit 5 piraso na malalaking puso ng saging. Alam mo kung dadalhin mo yan sa palengke, so kung maibenta mo ng 30 kada isang piraso, di meron kang 120 pesos, no? Sa 4 o 5 na so mayroon kang 150 na additional na pang budget sa pamilya. So yan po yung beauty na later on pag nagkaroon tayo ng plantation ng saging na saba, mag-harvest ka ng bunga, mag-harvest ka ng puso ng saging, yung puno niya, i-convert mo yon sa either compost o kaya naman animal feeds. So talagang walang maitatapon later on. So napakaganda talaga ng saging na saba. Kaya yan ang tinututukan natin sa pagpo-propagate natin, macro propagation ng ating banana. Marami pong income possibilities.